God Level Demon Chapter 41-50. Natalo si Zhou Taiyan kay Xia Ping at di nagtagal ay kumalat ito sa buong paaralan. Ang malaking kaguluhan, nakakagulat at hindi popular, si Zhou Taiyan ay natalo. Hindi, talaga, hindi ba't hindi si Zhou Taiyan ang paboritong manalo sa pagkakataong ito? Talaga bang natalo ito? Ang taong tumalo sa kanya ay ang hamak na lalaking si Xia Ping. Sasama ako, hindi ba't martial artist ang lalaking yan? Paano mo matatalo si Zhou Taiyan? Hindi na napapanahon ang balitang ito, at ang bata ay matagal nang na-promote sa Wu to Five Heavens, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Napanood ko rin ang laro. Sobrang kawawa si Zhou Taiyan. Namamaga siya at namamaga ang mukha niya. Kung seryoso siya, kailangan niyang magpa-facelift para maibalik ang orihinal niyang anyo. Sinasabing walang kahihiyan ang kahihiyan. Kahit na walang kapangyarihan si Zhou Taiyan na lumaban, siya ay bugbugin, hihiyain at duduraan. Kung hindi ito mapipigilan ng guro sa tamang oras, tinatayang dapat niya itong patayin. Mga ibon, tumulong kayo sa taong walang kakayahang lumaban. Demonyo ba siya? Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito, at labis silang nagulat sa balitang ito. Agad nilang nilibot ang buong paaralan, at halos walang nakakakilala sa kanila. Hinding-hindi, napakalaki ng reputasyon ni Zhou Taiyan. Tinatawag siyang Prince Charming ng 95th Middle School. Siya pa rin ang hari ng paaralan, ang pangkalahatang presensya ng idolo, sa pagkakataong ito ay mainit ang kampyonato. Ngunit ngayon ay natalo na ito ng isang walang pangalang payon, at napahiya ito ng mga tao sa ring. Masyadong sensasyonal ang balitang ito, at walang makakarinig nito. Ang buong laro ay puno ng mainit na mga talakayan, at ang atensyon ng ibang mga laro ay mas kaunti. Pagkalipas ng kalahating oras, nagsimula ang ikalawang laro. Sa pagkakataong ito, 128 katao ang natanggal, at ang bilang ng mga natalo ay nabawasan din ng kalahati. Kalahating wala ring laman ang stadium. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa plataporma ng ika-75 na base, dahil ang larong ito ay ang laban ni Xia Ping at ng isa pang kalaban, na labis na nauusyoso kung gaano kalakas ang taglay ni Xia Ping. Kalbo ang ulo ng kalaban, malalaki ang kalamnan at mukhang matangkad. 5 araw na siyang nagsasanay sa martial arts. Medyo natuwa siya nang makita ang napakaraming taong nanunood ng kanyang laro at lubos na nasiyahan sa kanyang pagiging hambog. Blur, patayin mo si Xia Ping, huwag mo siyang gawing mayabang. Iyon ay, ang pamamaga ng mukha ni Xia Ping, at sa wakas ay hindi na makilala ng kanyang tiyahin ang uri. Bloom, sinusuportahan kita, dapat mo siyang talunin. Isa lang talagang halimaw si Xia Ping, hindi mo siya matatalo, tao ka pa rin ba? Isang grupo ng mga estudyante ang desperadong sumusuporta sa mga kalbong estudyante. Mas galit pa sila kaysa kay Xia Ping. Ang bata ay sadyang isang demonyo, walang hiya, at walang batas. Paano kaya susuportahan ng isang walang hiyang taong tulad nito ang isang tao? Kaya naman, umaasa silang lahat na may makapagbibigay ng magandang aral sa Xia Ping na ito, at makapagpapabaho ng hininga. Nang marinig ko ang mga suportang ito, labis na nagalit ang kalbong estudyante. Kailan pa siya naging ganito kasikat, ganito kalakas ang suporta, ganito kalakas ang hiyawan, para bang isa siyang malaking bayani. Tinitigan niya si Xia Ping, kinurot ang kanyang kamao at napasigaw, Xia Ping, ikaw. Bago nagsalita ang mga kalbong estudyante, ikinumpas ni Xia Ping ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo akong kausapin, huwag mong sabihin ang pangalan mo. Wala akong interes sa iyo. Ikaw naman ang kayang lutisin sa pamamagitan lamang ng isang kamao. Ang pag-alala sa iyong pangalan ay pag-aaksaya ng oras at kapasidad ng utak. Maging si Zhou Taiyan, ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, ay madaling natalo niya. Ang martial arts ng kalaban na ito ay mas kalaban pa kaysa sa 5 araw na martial arts. Anong sabi mo? Nang hina ang loob ng kalbong estudyante, at halos lahat ng ulo niya ay umuusok. Galit na galit ang nasa loob niya kaya namula ang mukha niya. Sa harap ng batang ito, isa siyang maliit na karakter na walang pangalang maaalala. Kahit minamaliit mo ang mga tao, bigyan mo pa rin ako ng limitasyon. Medyo natigilan ang mga manunood sa paligid ko. Kahit alam kong napaka-arrogant ni Xia Ping, hindi ko inaasahan na magiging ganito pala ito ka-arrogant. Kahit ang mga pangalan ng tao ay masyadong tamad na tandaan, masyadong marami para hamakin. Xia Ping, sabi mo kaya mo akong lutisin gamit lang ang isang suntok, napakabiro naman. Baliw at galit na galit ang kalbong estudyante. Sa pagkakataong ito, dapat kitang durugan, putulin ang mga paa at kamay mo, hayaan kang makita at makita ako. Magaling. Kasabay ng isang malakas na kalabog, inanunsyo ng referee na siya ay parang isang gutom na lobo, at ang kanyang boses ay mabangis. Ang kanyang mga kamay ay parang mga kuko ng lobo, pinupunit ang hangin, habang ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang kanyang figure ay kumikislap. Siya ay mahusay sa middle-level martial arts na parang 18 estilo ng Hungry Wolf, na ang bawat isa ay isang killing trick, nagtataglay ng kapangyarihan ng katatakutan, mabilis at kakaibang gumagalaw, naglilinang sa isang malalim na kaharian, at kapag ito ay nahawakan pababa, maaari nitong punatan ang bundok. Hoy! Sa isang kisap mata, mayroong 5 o 6 na kalbong estudyante sa buong singsing, at bawat isa sa kanila ay parang isang gutom na lobo, na naglalabas ng isang mabangis na momentum. Bagamat tao lamang siya, pinaglaruan siya ng kapangyarihan ng mga lobo, sapat na para punitan ang lahat ng biktima.
Gayunpaman, ang bilis na ito, sa harap ng mundo ng Dafa, ay isa lamang pediatriya, ang kanyang mapagmatuwid na bilis, sa paningin ni Zia Ping ay sadyang mabagal na parang sanggol. Bam! Tunog. Walang ekspresyon ang eroplanong pangtag-init. Isa lamang itong suntok, magaan at mabigat. Tahimik ito at tumatagos sa anino ng hindi mabilang na gutom na mga lobo. Labis itong natigilan ng tamaan ang mga ulo ng mga kalbong estudyante, at libu-libong libra ng higanteng enerhiya ang sumiklab. Pangkalahatan ang pagbaha ng dike. Ano? Ang balintataw ng kalbong estudyante ay nagpapakita ng isang takot na hitsura, gumawa ng isang sigaw ng sigaw, ang kanyang ulo ay nabago, ang kanyang sinag ng ilong ay agad na nawala, at ang buong tao ay binomba na parang bola. Kasabay ng isang malakas na putok, lumipad siya ng diretso sa ere ng 20 o 30 metro, at sa wakas ay nasa labas na ng ring ang matigas na ipis, na nagdulot ng hiyawan mula sa mga nakapalibot na manunood. Pagkatapos ay natigilan ng leeg ng kalbong estudyante at siya ay nawala ng malay agad. Natahimik ang mga estudyante sa paligid ko, natigilan, at hindi na makasigaw. Isa talaga itong suntok na nagpatalo sa kalbong estudyante, at hindi man lang sumuporta kahit isang segundo. Kahit medyo mayabang ang batang ito, hindi peke ang lakas na ito. Matagal ko nang sinabi yan, ito ay isang bagay na kayang lutisin sa isang suntok lang. Tumayo si Zia Ping ng magkabilang balikat at ipinakita ang anyo ng isang martial artist, pero hindi niya ito sinisisi, hindi naman sa mahina siya, kundi masyado akong malakas. Tinatayang walang mahahanap na suntok ang buong paaralan para sa akin. Ito ba ang pakiramdam ng kawalan ng kayang talunin? Masyadong nag-iisa. May pakiramdam ng kalungkutan sa kanyang katawan. Tila ang martial arts master na nakatayo sa tuktok ng bundok ay tila naglalaro ng walang talo sa mundo at hindi makahanap ng kalaban. Sasabihin ko na ang mataba ng lalaking ito at talagang humihinga pa. Isa rin itong 5 araw na martial art guy na nang-ahas na sabihin na siya ay walang talo. Mas maganda ang paaralang ito kaysa sa kanya, at ang ilan ay mas maganda. Nay, gusto ko pong manalo ng tao sa unang pagkakataon. Mayroon bang gustong lumaban sa kanya, at mabilis na mag-report sa pulisya, halos wala na sa kontrol ang sitwasyon. Isang grupo ng mga estudyante ang nagalit sa arrogant ni Zia Ping, at tumaas ang puot sa kanila. Isang 5 araw na gulang na ibon ang nang-ahas na sabihing wala siyang talo. Walang makitang suntok ang buong paaralan. Pero gaano man kagalit ang mga estudyanteng ito, ang mga kalaban sa ikatlong laro at ika-4 na laro ay mga estudyante lamang ng Wushu 5 Heavens. Natalo rin sila ni Zia Ping, at hindi sila nakatiis kahit isang segundo. Sa ganitong paraan, direktang nakapasok si Zia Ping sa top 16. Tumulo. Sa oras na ito, narinig ang boses ng sistema, binabati kita sa host, nakakaakit ng maraming galit. Sa pagkakataong ito ay nakakuha na ako ng 453 na halaga ng galit, sana ay patuloy na magsumikap ang host. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, 453 hate values. Dagdag pa ang mga nauna, kung gayon ay hindi ko na matubos ang unang patong ng North Guardian bodywork. Oo, ang host, natubos na ba ito ngayon? System Road. Tumango si Zia Ping, palitan mo. Gusto rin niyang subukan kung gaano kahanga-hanga ang mahika na ito. Dagdugdog. Sa isang kisap mata, may mainit na agos sa kanyang katawan, at tila may malakas na tinig sa kanyang isipan, may isda sa hilaga, at ito ay tinatawag na tutubi. Malaki ito, hindi ko alam kung ilang libong milya. Isa itong ibon, ito ay si Pang. Ang likod ni Pang, hindi ko alam kung ilang libong milya. Lumilipad ako, ang aking mga pakpak ay parang mga ulap. Isang pangungusap ng martial arts ang dumadaloy sa kanyang isipan, at hindi mabilang na mahiwagang esoteric groups ang nakapaloob sa kanyang katawan. Agad niyang tila naunawaan ang cultivation method ng North Guardian na ito. Ito ba ang katawan ng North Guardian? Kumislap ang mga mata ni Zia Ping. Nang maramdaman niyang ginagamit niya ang mahiwagang pamamaraang ito, ang katawan ay umaalon, at tila may manipis na patong ng tunay na proteksyon ng gas sa ibabaw ng katawan. Ang talukbong, na parang umaagos na tubig, ay tumatakip sa bawat sulok ng katawan, na naglalabas ng kakaiba at kamangha-manghang mga pagbabago-bago. Sa patong-patong pa lang ng tunay na gas shield na ito, naramdaman niya na napakalakas ng depensa nito, tila kahit tamaan pa ng laser gun ang katawan niya, hihina pa rin ito. Kung umabot ito sa napakataas na antas, kahit pabambahin ito ng mga missile, tinatayang hindi ito nasaktan. Gayunpaman, kung mayroong anumang kapangyarihan sa pagsasanay na ito, kung hindi mo ito susubukan, hindi mo malalaman. Hinawakan ni Zia Ping ang kanyang baba. Tama, ang susunod na laro ay ang ika-16. Mas mabuting subukan ito. Mabuti ang batas. Pagkatapos ng kalahating oras, natapos ang venue, 16 na malalaking pagbagsak lamang ang lumitaw, at natangay ang iba pang mga plataporma. Ngayon, pagkatapos ng tunggalian sa umaga, isinilang na ang listahan ng nangungunang 16 na paaralan. Nakatayo si Zia Ping sa tuktok ng ring, at ang mga kalaban ay tila hindi ang dating isda, nakapasok sa top 16, bawat isa ay may lakas ng top 10 sa paaralan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban, na nagngangalang Tao Liang, ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, na nagsasanay ng intermediate martial arts, ay isang malakas na mandirigma na nagsasabing hindi mas mababa kaysa kay Zhou Taiyan. Tao yun, narinig ko na ang lakas mo ay hindi mas mababa kay Zhou Taiyan.
Tanong ni Ziaping kay Tao Yun. Biglang natuwa si Tao Yun, dahil santukan ito sa entablado, hindi kinausap ang kalaban, suntok, gulo, at ngayon ay kinakausap na niya ang sarili niya, pero tinawag pa niya ang sarili niyang pangalan. Hindi ko alam kung bakit, medyo nakaramdam siya ng pakiramdam na parang nabangga siya ng USA. Bigla siyang sumigaw, anong problema? Anong problema? Oo, hindi bababa sa Jotayan. May opinyon ba kayo? Hindi ko sinabi yun, lahat. Iyon ang nakasaad. Sa huli, medyo nanghihina siya at mukhang kulang na kulang. Walang paraan para sisihin itong si Ziaping dahil masyadong mabangis, kahit ang pinakamalakas tulad ni Jotayan, ay natalo ng ganito, ay hindi kaaway ng batang ito. Sinasabing si Jotayan ay ipinadala sa isang kalapit na ospital para sa agarang pagsadyap. Ang kanyang mga tadyang ay nabali ng 13 beses, at ang kanyang mga baga ay malubhang na pinsala. Hindi sila makabangon sa kama sa loob ng isang buwan. Kahit na medyo may kumpiyansa siya, naniniwala siyang hindi siya natatalo kay Jotayan sa sarili niyang lakas, ngunit sa harap ng hindi makatwirang si Ziaping na ito, wala pa rin siyang kumpiyansa. Nang makita ito ni Tao Yun, medyo nawala ng malay si Ziaping, kaya para siyang isang abuhing lobo na nang-aapi sa isang puting kuneho, habang nakapose ang kamay, huwag kang matakot, hindi kita aapihin. Ganito na nga, nakakabagot talunin ang kalaban gamit ang isang suntok, kaya hindi ko maalis ang aking interes. Ganito, nakatayo ako rito at hindi gumagalaw, pupunta ka para suntukin ako, basta't kaya kong ibagsak ang lahat, kahit manalo ka pa. Sinabi niya ang desisyon niya. Ano, natigilan si Tao Yun kaya hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Ziaping. Ano ang sinabi niya? Sabi niya hahayaan niya itong bugbugin at tatayo pa rin dito. Baliw ba ang batang ito? Hindi niya ito naintindihan, ngunit naunawaan ito ng mga manunood sa paligid niya, at lahat sila ay nagalit. Aalis na ako, gusto ni Ziaping na sumalungat sa langit. Nakatayo rito, huwag kang gagalaw, hayaan mong lumaban ang kalaban, kung saan niya gustong pumunta. 5 araw pa lang siyang martial arts. Sa harap ng 6 na araw na kalaban niya, ang lakas ng loob niyang maging arrogant. Dahil gusto na niyang mamatay, tutuperan niya ang kanyang kahilingan. Hindi ko kilala ang mga patay, parang nabutas ang ulo, sa tingin ko talaga ay isa akong malakas na manlalaro sa militar. Hindi gumagalaw ang nakatayo rito, tinatayang may suntok na gagamitin para sirain ito Ziaping. Tao Yun, patayin mo siya, kapag mainitan ang ulo niya, magandang pagkakataon ito. Ang talunin ng isang hanggal, kahit na ito ay isang tagumpay, ngunit ang taong ito ay walang problema kay Ziaping, na siyang nagpapautang sa kanya. Maraming estudyante ang natigilan, lahat sila ay galit na galit, hindi kayang gawin ng batang ito ang isang bagong trick, bago talunin ang kalaban gamit ang isang suntok, na ikinahihiya ang kalaban. Ngayon, kahit ang mga kamao ay tinatimad ng gumalaw, hayaan na lang ang kalaban na lumaban. Natigilan din ang mga kaklase ng ika-36 na baitang, kabilang sina Gao Wan at Yang Wei. Pakiramdam ko ay baliw ang batang ito. Kahit na mayabang siya, kailangan niyang maging medyo limitado. Gaano kalaki ang hinahamak mo? Ikaw, pinag-uusapan mo ba yan? Tumingin si Tao Yun kay Ziaping nang may kaunting paghihinala. Hindi yun magiging patibong. Kahit na hindi ito gumagalaw, kapag inatake ko ang nakaraan, aatakihin ko rin ang sarili ko. Naiinip na sabi ni Ziaping, hindi ka ba makakalaban sa huli? Kung hindi ka lalaban, hahampasin kita at babalihin ang 5 tadyang mo. Matigas niyang tinitigan si Tao Yun. Natatakot. Sa sobrang takot ni Tao Yun ay halos patay na siya, namumutla ang mukha, at paulit-ulit siyang tumango, naglalaro ako, naglalaro ito. Sa oras na ito, inanunsyo ng referee ang simula. Kasabay ng isang malakas na putok, agad na sumugod si Tao Yun, kumuha ng isang palad para bumaril, at ipinakita ang unang uri ng umaagos na tubig sa palad ng ulap. Ang buong hangin ay umalingaw na parang umaagos na tubig, na nagdulot ng kakilakilabot na kapangyarihan. Nanatili si Ziaping sa parehong lugar at hindi gumagalaw. Nakatayo pa rin ako rito at hindi gumagalaw, hayaan mo akong maglaro. Tuwang-tuwa si Tao Yun nang makita ito. Kung ganito ang sitwasyon, siguradong may pagkakataon siyang magtagumpay sa pagkakataong ito. Tutal, siya ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts. Paano mananalo ang isang taong lumalaban sa 5 araw na martial arts, na hindi makagalaw? Dahil ang kabilang partido ang may kasalanan, hindi nakakapagtaka na siya nga. Boom! Isang palad ng kamay, ang pambobomba ng sampal sa katawan ni Ziaping, ang lakas ng palad ng ulap ay agad na sumiklab, na lumilikha ng tunog na parang kampana at tambol sa umaga, ang buong singsing ay tila nayanig ng lakas ng palad na ito, umuungal. Ang galing! Isang estudyante ang nagulat, tinatansya ni Tao Yun na ang martial arts na ito ay nalinang na sa perpektong estado. Sa isang palad noon, naglalaman ito ng sukdulang kapangyarihang pambabae, at ang mapanirang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Ang isang palad ay binaril sa batong kalahating taas, tinatayang mahirap sabihin na ang lakas ng martial arts ay maihahambing sa kay Jotayan, at ang kamay na ito ay hindi natatakpan. Hindi ba? Isa pang matangkad na estudyante ang nagulat at sumisigaw din. Bagamat mukhang mahina si Tao Yun, pero kahit papaano siya ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, ang kapangyarihang ito ay hindi isang ordinaryong estudyante. Kung ikukumpara rito, si Ziaping ay napakayabang, at tiyak na nagdusa.
Kung magdidigma ang dalawang panig, may pag-asa si Ziaping na manalo, ngunit mahirap makuha ang palad na ito, kahit na ang pinakamalakas sa pitong langit ng martial arts ay malubha ang masugatan agad, ituloy ang paggamot. Patay na si Ziaping na ito, at kailangan niyang ma-hospital ng ilang buwan. Napakaganda naman. Sa wakas, may makapagturo na sa bully at makapaghiganti sa kuya ni Joe. Diyos ko, buksan mo ang mga mata mo, hayaan mong mapunta sa pasta ang ulo ng bata. Maraming estudyante ang tuwang-tuwa at namangha kay Ziaping sa plataporma. Gayunpaman, sa katunayan, walang anumang bagay si Ziaping. Nang sampilan ni Tao Yun ang kanyang katawan, agad siyang nilaban ng isang patong ng tunay na kalasag na gas. Ang kakaibang gas shield na ito ay patuloy na nag-vibrate, at ang kapangyarihan ng kamay ni Tao Yun ay humihina at naipapasa sa bawat sulok ng katawan ni Ziaping, na bumubuo ng kakaibang pagkabigla at nagpapatatag sa katawan. Kahit ang kapangyarihang iyon ay hinigop ni Ziaping, na parang sumipsip ng tubig si Pang Pang. Hindi lamang hindi siya napinsala ng puwersang ito, kundi lubos din itong pinalakas ang kanyang lakas. Napakalakas nito, ito ba ang North Guardian? Masyado itong malakas. Nagliwanag ang mga mata ni Ziaping, kahit alam niya mula sa sistema na ang martial art na ito ay napakalakas, ito ang pinakadakilang bodywork. Ngunit nang talagang makita niya ang tunay na kapangyarihan ng gawaing ito, natigilan pa rin siya. Tutal, hindi naman natatakpan ang kapangyarihan ng palad ni Tao Yun. Ito ang tugatog ng 6 na malalakas na martial arts. Kailangang iwasan ng isang karaniwang estudyante ang palad ng kanyang kamay. Pero ngayong nakatayo na ako sa parehong lugar, madali kong natitigilan ang galaw na ito nang hindi gumagalaw, pero naiisip ko kung gaano kakaiba ang gawaing ito. Ikaw, ayos ka lang ba? Medyo natigilan si Tao Yun at tumingin kay Ziaping, na nakatayo sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kahit ang pinakamalakas sa 7 araw na martial arts ay naharap sa sarili niyang palad, at siya ay malubhang nasugatan. Pero anong ginagawa ng batang ito? Sa totoo lang nakatayo pa rin ako sa harap ko, walang utot, ang kakaiba, nagpapakita ng tingin ng kasiyahan, nakakakilabot. Sige lang, ganito lang ba kalakas ang lakas mo? Nanatili si Ziaping sa dati niyang pwesto, nakahawak sa mga kamay, hindi gumagalaw, at nakatingin pa rin kay Tao Yun ng may paghamak. Gusto pa rin niyang subukan ang dakilang kapangyarihang ito ng North Guardian. Kapangyarihan lamang ito ng isang palad. Hindi ito sapat. Grabe, tingnan mo ang daya. Namumula ang mukha ni Tao Yun, at naiirita ito. Kung tatayo man lang siya sa parehong lugar at hahayaan ang sarili niyang mga taong nambubugbog na lumaban ng walang talo, hindi ba't ibig sabihin noon ay mawawala ng saysay ang 10 taon niyang pagsasanay ng martial arts? Agad siyang nagpalaki ng isang malakas na momentum, nahihirapang humakbang pasulong, at nagawa ang mga gilid ng mga ulap. Ang buwan ay may suot na mga ulap, ang mga ulap at ang ulan, at ang mga bundok at ang dagat. Hoy! Ang bawat palad ay naglalaman ng napakalaking katatakutan, at ito ay binomba kay Ziaping. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay parang isang piraso ng bato na kailangang gawing pulbos. Ang mga ordinaryong estudyante ay kailangang magpasabog ng plaka, at kailangan silang malubhang masugatan at mahulog sa lupa. Ramdam ng mga nakapalibot na manunood na ang kapangyarihan ng mga palayok na ginagamit ng bawat Tao Yun ay talagang hindi mali, at ang isang palad ay sapat na upang patayin ang isang tigre. Sa pagpasok ng 1,000 taon, hindi pa maunlad ang martial arts, ito na ang kalakasan ng mga dalubhasa sa martial arts. Hindi naman masama. Nakatayo si Ziaping sa parehong lugar, ngunit hindi ito gumagalaw, nararamdaman ng bawat palad na bumabangga sa kanyang sarili. Bagamat ang gayong kapangyarihan ay maaaring malubhang makasakit sa mga ordinaryong estudyante, walang silbi para sa kanya na linangin ang katawang North Ming. Kapag ang nakapangangilabot na puwersang ito ay binomba sa iyong katawan, agad itong nagiging isang kakaibang dagok, na nagpapahina sa iyong katawan, at patuloy na nagpapasigla sa potensyal ng iyong katawan. Nakaramdam lamang siya ng mainit na agos sa katawan. Tila ang enerhiya ng ginintoang Geuma na nakatago sa kanyang katawan ay tuluyang napukaw, na pumipigil sa katawan at nagpapalakas sa nagngangalit na katawan. Inabot ng hindi bababa sa 1 linggo bago niya natunaw ang enerhiyang nasipsip, ngunit sa ilalim ng atake ni Tao Yun, nasipsip niya ito sa maikling panahon, at ang katawan ay lumakas ng kaunti. Tama nga, ang North Guardian na ito ay isang kataas-taasang pantulong na pagsasanay. Kung matatalo ka, mapapahusay nito ang kahusayan ng katawan sa pagsipsip ng enerhiya, at maging ang epekto ng pagpapakawala ng enerhiya sa katawan, masyadong malakas ito. Kontento na si Ziaping sa sukdulan. Pakiramdam niya ay malutong ang katawan. Malutong. Abaka. Mayroong patuloy na daloy ng enerhiya, at lumalaki ang katawan. Ang pag-atake sa kabilang panig ay parang martilyo. Hindi lamang nito sinasaktan ng sarili, kundi tinutulungan din nito ang sarili. Inaalis ang mga dumi sa katawan. Paano nangyari yun? Wala ka namang kwenta, nagbibiro lang. Humawak si Tao Yun ng ilang magkakasunod na palad at ipinakita ang likas na ugali ng buong katawan. Ipinakita niya ang kakaibang katangian ng palad ng ulap. Medyo pagod siya sa pisikal. Akala niya ay hindi mamamatay ang kabilang panig, at malubhang masasaktan siya. May kaunting panghihinayang pa rin siya. Masyado ba itong mabigat para barilin ang sarili niya, pero pagkatapos niyang maglaro, natuklasan niyang nakatayo pa rin ang batang ito sa dating pwesto, wala siyang utot, at hindi man lang gumalaw kahit isang hakbang.
May utot, ang hina ng palad mo parang babae, paano ako niyan mapapakain yan? Hinawakan ni Ziaping ang kamay niya at tumigil, habang nakatingin kay Tao Yun ng may bahid ng paghihina. Ito. Nang marinig ito, nanlumo ang puso ni Tao Yun daw, namula ang kanyang mukha, at gumawa siya ng isang hanay ng mga palad. Sa harap ng lalaking ito, mahina siya at parang isang babae. Paano ito nangyari? Nakatayo pa rin dito, patuloy kang gagamit ng puwersa, hindi pa ako sapat na nasiyahan, patuloy mo akong tulungan sa pagmamasahe. Pagpupumilit ni Ziaping, bihira lang magkaroon ng pagkakataong subukan ang kapangyarihan ng katawan ng North Ming, ayaw niyang palampasin. Matapos matalo ng ganito ng ilang beses, mabilis niyang natutunaw ang enerhiya ng gininto ang Gayuma sa katawan. Sa loob ng ilang araw, si Dantian ay puno ng kabag, at maaari na niyang malempasan ang ika-6 na meridian at marating ang kaharian ng 6 na langit. Hindi ka matutulungan ng palad ko ni Pai Yun sa pagmamasahe. Malakas ako, hindi ako babae. Nang marinig ito, napaluha si Tao Yun, umiiyak, naluluha ang mga mata, sa wakas ay hindi na niya matiis. Ikaw, nang aapi ka ng mga tao. Pagkasabi niya nito, tuluyan na siyang bumagsak at tumakas palabas ng ring habang umiiyak. Nang makitang umiiyak si Tao Yun Xiao mula sa ring, at ang 2 taong tuluyang natamba, tila nawala ng malay si Ziaping. Bagamat tila maliit ang lalaking ito, isa rin itong malakas na lalaki ng ika-6 na langit ng Wushu. Napakahirap kalabanan. Lumingon siya sa referee na katabi niya, ang referee, ano ang dapat kong gawin? Ang katabi niyang referee din ang unang nakaranas ng ganito. Sa nakaraang yugto ng kompetisyon, may mga malubhang nasugatan, may mga nabugbog, at may mga inakala na sila ay natalo. Pero hindi pa ito natakot umiyak, bagkus ay tumakas na lang palabas ng ring, at ngayon ay talagang tumataas ang opinyon. Umalis si Tao Yun sa ring, na parang automatikong pagtanggap, nanalo si Ziaping. Veterano rin ang referee, at agad na lumingon ang kanyang mga mata at natagpuan ang paliwanag ng mga patakaran ng ring, at inanunsyo ang resulta ng laro. Gayunpaman, ang resultang ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga nakapalibot na madla. Diablo, talagang demonyo itong si Ziaping. Takot at umiiyak ang Tao Yun, napakadilim ng puso ng lalaking ito. Dapat siyang maging sinasadya. Para lubos na mapahiya ang kanyang kalaban, sinasadya niyang hindi bumaril, hayaang umatake ang kabilang panig. Ngunit kung paano maglaro ay walang silbi, mayroon pa bang mas desperadong katotohanan kaysa dito? Kung tatayo ako sa ring, siguro babagsak ito at iiyak. Masyado itong malupit. Para masiyahan sa kasiyahan ng laro, hindi siya mabigyan ng kasiyahan ng lalaking ito kahit na matalo sa boxing. Ngayon ay isang hakbang na ito, kahit ang puso ng kalaban ay natalo, at ang dignidad ng kalaban ay niyuyurakan ng walang kabuluhan. Hindi siya isang demonyo, na isang demonyo. Hindi nakakapagtaka na kaya kung gumawa ng bulaklak para sa paaralan. Mayroon pa akong mahigit 100 bangka sa labas ng paaralan. Nakapagbuntis na ako ng ilang mga babaeng nasa high school. Sa ganitong paraan, sinong babae ang kailangan pang kunin? Pero hindi ko pa naririnig ang kwento tungkol sa batang ito dati, parang napakasimple lang. Hoy, wala ka bang narinig kahit isang salita? Hindi kumakain ng damo ang mga kuneho sa pugad. Alam siguro ng batang ito na hindi siya makakagawa ng malaking bagay sa sarili niyang pugad. Mga tao lang sa labas ng paaralan ang binaril niya, at mahinahon ang kanyang pag-arte. Pero hindi niya matiis ang rowo ng bulaklak ng paaralan na si Jiang Yaro. Sa wakas, iniabot ng palad ng Diablo ang bulaklak ng paaralan. Hindi ko inaasahan na mabubunyag ang bagay na ito. Nabunyag ang mga lumang bagay na mababa ang kalidad. Ito Ziaping, lahat ay dapat magulat. Maraming estudyante sa Downfall ang labis na nagalit. Itinuring nilang lahat si Ziaping bilang pampublikong kaaway ng buong paaralan. Gusto ng lahat na talunin ang gago na arrogant hanggang sa dulo sa ring. Nang marinig ang mga ingay sa paligid, nawala ng malay si Ziaping. Gusto lang niyang subukan ang North Ming Guardian. Paano siya naging isang demonyong mahilig yurakan ang dignidad ng iba? Bukod dito, nakapagpidaw na ako ng mahigit 100 bangka, at hinayaan ko nang mabuntis ang ilang mga batang babae sa high school at makatanggap ng hindi mabilang na mga bulaklak. Anong chismis ang couple na ito? Bakit hindi niya alam na ginawa niya ang ganitong bagay? Gayunpaman, naririnig ni Ziaping ang sistemang patuloy na nagpapaalala sa kanya ng halaga ng puot, at tinatamad siyang ipaliwanag ito. Gayunpaman, tila hindi naman ito masama para sa kanya. Sa pinakamarami, ang reputasyon ay mabaho. Tuldok. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas na rin ang listahan ng nangungunang 8, kasama na sina Ziaping, at maging si Jiang Yaro. Hinding-hindi, si Jiang Yaro ay isang tunay na henyo sa pakikipaglaban, ang mayabang na babaeng nasa langit. Sa isang banda, siya ang unang maestro ng ika-75 na middle school at nakarating na sa kaharian ng ika-7 langit ng martial arts. May mga balitang makakarating siya sa ika-8 langit ng martial arts. Malaki ang maitutulong ng ganitong uri ng tagumpay kahit na matanggap ito sa Yanhuang University, kaya ang kanyang reputasyon ay nasa kalagitnaan lamang ng ika-75 na middle school. Hindi lang maganda ang itsura ni Jiang Yaro, kundi walang kapantay ang lakas niya, kaya maraming tagahanga sa paaralan, at maging ang mga batang babae ay mga tagahanga niya.
Masasabing siya ang tunay na kampyon ng kompetisyon sa pakikipaglaban sa paaralan, kahit si Zhou Taiyan ay mas mababa kaysa sa kanya. Nakapasok din si Xia Ping sa quarterfinals, at na-promote sa Wutu 5 Heavens. Kahit si Zhou Taiyan ay natalo niya. Nang marinig ni Jiang Yaro ang balita, siya ay labis na natakot at natigilan. Hindi niya inakalang bigla na lang aabot sa ganitong antas si Xia Ping. Kailan pa naging mahusay ang lalaking ito sa puntong ito, bago pa ba siya mag-alaga ng baboy at kumain ng tigre? Ngayon ay talagang binubuksan na nito ang balat ng baboy. Ano ang hitsura ng tigre? Hindi lang si Jiang Yaro ang nagulat, maging ang mga estudyante sa ika-36 na baitang ay natakot din, at hindi ko alam kung bakit ito laging isang ordinaryong Xia Ping, na magiging ganito kabangga sa ganitong antas, isa lamang itong pantasya. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala ang kasintahan ni Jiang Yaro na si Liang Xiaoshu. Nang marinig niya ang pangalan, inakala niyang kapareho lang ito ng pangalan, o mali, ngunit paulit-ulit niyang kinumpirma na nakapasok nga si Xia Ping sa quarterfinals. Ang pangit ng mukha niya, at natanggal siya noong nasa ika-32 inang na siya. Ang kawawang bata ay may kakayahang makapasok sa quarterfinals at tinalo si Zhou Taiyan. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay mas mataas ang kalaban kaysa sa sarili niya? Habang iniisip ito, hindi niya maiwasang kurutin ang kanyang mga kamao. Labis siyang nag-aatubili. Si Jiang Yaro, na natalo sa henyo, kahit ngayon, ngunit ngayon ay nawala na siya ng kahit isang kawawang bata. Ano ito? Kapag natapos na, makakapaghiganti pa rin ba tayo? Sa kanila, sina Gao Wan at Yang Wei ang mas lalong nagalit. Sila ang pinaka-natakot. Pareho silang nagmula kay Xia Ping at nakipaglaro kay Zhou Taiyan. Nakita nilang binugbog si Xia Ping. Ngunit pagkatapos ng bawat laro, nanlumo ang kanilang mga puso, at nang makapasok sila sa quarterfinals, sa wakas ay naunawaan nila na tila hindi sila kapantay ni Xia Ping. Kung magpapatuloy ito, makakapasok ba talaga ang lalaking ito sa Yanhuang University? Hindi maiwasan ni Gao Wan at Yang Wei na isipin ito sa kanilang mga puso. Pero habang iniisip mo ito, lalo kang nagiging desperado. Tila sa ganitong paraan, wala na silang pag-asa na makaganti, at ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay lalong lumalaki at hindi na mabubuo. Dati, tinitingala ni Xia Ping ang sarili niya, pero ngayon ay kay Xia Ping na nila ito pinagtitinginan. Natanggap din ni Xiong Batian ang balita, ang kanyang mukha ay napakalungkot, ang kapaligiran ay labis na nalulumbay, at ang mga estudyante sa paligid niya ay hindi nang ahas na lumapit, dahil sa takot na hawakan siya. Dahil hindi man lang siya nakapasok sa quarterfinals, siya ay natanggal ng iba noong siya ay nasa top 16, ngunit tinalo ni Xia Ping si Zhou Taiyan at nakapasok sa quarterfinals. Sinasabing wala siyang sinabi ng mga oras na iyon, tumalikod at umalis, at hindi man lang nanood ng natitirang bahagi ng laro. Papasok sa quarterfinals. Labis din ang pagkagulat ng guro ng klase na si Qiu Zhu. Ordinaryo lamang ang kanyang impresyon kay Xia Ping. Tila walang espesyal na katangian. Ang tanging impresyon lamang ay noong nag-uusap ang mga estudyante, nabaliw siya at sinabing kukuha siya ng Yanyan University. Pero hindi nagtagal at nakapasok ang mga estudyante sa top 8 nanograms paaralan, na talagang kahanga-hanga. Hindi ba't sinasabi niyang mahinahon siya dati, at hindi niya ipinakita ang tunay niyang antas? Ngayon, dahil sa ginagawa ni Jiang Yaro, sa wakas ay nagpakita na siya ng kaunting husay. Hindi maiwasan ng guro ng klase na si Qiu Zhu na mag-isip ng ganito. Ang quarterfinals. Nakatayo si Xia Ping sa ring, habang ang isa pang kalaban na nagngangalang Goldman Sachs, ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, ay madalas ding bumibisita sa top 10 nanograms paaralan, at nagkaroon ng magandang reputasyon noon. Pigil ang hininga ng mga estudyante sa paligid at pinapanood ang labanan sa pagitan ng dalawa. Xia Ping. Tinitigan ni Goldman si Xia Ping at kinurot ang kanyang kamao, hindi ko alam kung paano mo natalo si Zhou Taiyan, at hindi mo alam kung anong klaseng masamang paraan ang ginamit mo, pero huwag mong isipin na matatalo mo ako ng ganoon kadali. Nagsanay ang Goldman Sachs ko ng Intermediate Martial Arts Tiger Tyrants, at napakalakas ng boxing, pero hindi ito maihahambing sa mga dati mong kalaban. Kung maglalakas loob kang hamakin ako, pwede kitang ipadala sa kanluran sa pamamagitan ng isang suntok. Nakakahiya ang mukha niya, nakaumbok ang buong katawan, parang ibinuhos ang bakal, naglalabas ang buong katawan ng tusong lasa, parang tigre mula sa kailaliman ng gubat. Sa katunayan, hindi siya pumutok. Sa kanyang pagsasanay bilang Tiger Fighter, ang lakas ng pag-atake ay walang kapantay sa paaralan, at ang lakas ay malakas at makapangyarihan. Maging si Bear Day, ay kinailangang yumuko sa harap niya. Kahit natalunin ni Xia Ping si Zhou Taiyan, mayroon pa rin siyang lubos na kumpiyansa at hindi matatalo kaninuman. Suntok ba yan ng tigre? Nagningning ang mga mata ni Xia Ping. Mabuti ito. Mas malakas ang atake, mas mabuti. Kung mahina ang lakas ng atake, hindi ba't problema iyon para sa kanya? Ang gusto mo ay isang agresibong kalaban. Tinaas niya ang kanyang kilay at nagpakita ng paghamak. Sabi niya, sino ba ang hindi marunong pumutok? Si Zhou Taiyan ay pinaglaruan din ang sarili niya para maging una sa paaralan, pero natalo ako ng suntok. Kahanga-hanga si Hu Bakuan, pero hindi magaling ang mga tao sa paggamit ng utot. Nabalitaan ko na may mga taong nagsasanay nitong Tiger Fighter para ibenta si Mengju, hindi ko alam kung ganito ka rin ba. Binibenta ko ang cute ng ate mo.
Nang marinig ito, nabaliw ang mga baga ng Goldman Sachs, at ang bibig ng batang ito ay napakalason kaya't siya ay napakabangis na siya ay napakabangis na siya ay napakayabang. Isa siyang nangungunang estudyante sa paaralan, at ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, paano niya malilinang ang isang martial art na dalubhasa sa pagbebenta kay Meng? Ito ang pinakamalaking kahihiyan para sa kanya. Dahil gusto mo nang mamatay, ako na ang bahala sa iyo. Kasabay ng malakas na putok, nang ayanunsyo ng referee ang pagsisimula, si Goldman Sachs ay tumalo na parang tigre, nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang mga kalamnan ng kanyang katawan ay nanigas, sumasabog sa matinding lakas. Ang nakakairitang hangin sa kanyang katawan ay tila naglalaman ng maraming puwersa, isang suntok, ngunit hindi umiwas si Ziaping, hinayaan ang kamao ng kalaban na iuntog ang kanyang sarili. Ano, hindi man lang umiwas ang batang ito, gusto pa niyang magpakamatay. Natigilan si Goldman Sachs, pero ngayon ay hindi na niya maibabalik ang kanyang lakas. Bam! Tunog. Mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Ziaping, at sa sobrang sigla niya ay para siyang tigre, niyayanig ang kagubatan, at nayanig pa ang buong plataporma. May naramdaman siyang parang gumuguhong sarap. Nako, sayang naman. Akala ko natalo na ng batang ito si Joe Tayan, at isa itong magaling na kalaban. Bam-antong hininga si Goldman Sachs sa langit. Pero hindi ko inaasahan na papasok ang ulo niya sa tubig. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw. Sinuntok ako. Tinatayang kailangan niyang pumunta sa ospital ng 4 o 5 buwan, at makakagaling na siya pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Anong tawag mo? Nakatayo si Ziaping sa parehong lugar, tumatakbo sa North Meditation, at naramdaman ang panginginig ng malakas at makapangyarihang puwersang ito. Ang enerhiya sa katawan ay mabilis na pinino at nasisiyahan sa mabilis na pakiramdam ng lakas, ngunit hindi ko alam kung bakit tila tumigil ang lalaki at nagkukunwaring medyo hindi komportable. Hoy! Nagulat si Gao Sheng nang marinig ang boses ni Ziaping. Anong nangyari? Bakit hindi ka sumigaw ng sumigaw, hindi ka sinipa ko, bumagsak ka sa lupa at natulala? Ayon sa normal na logika, may kamao ang batang ito, walang dahilan para hindi siya masugatan ng malubha. Kung tungkol sa lakas mo, gusto ko akong mapasigaw, at matambos sa lupa at mawalan ng malay. Naiinis na sabi ni Ziaping, sabi ko, ang paraan mo ng pagboboxing ay magagamit lang para ibenta si Meng, at hindi naman ganoon kalaki ang gamit ng iba. Nang marinig ito, nagalit si Goldman Sachs at sumigaw, imposible, ako ang sumuntok, saan may taong hindi sumisigaw. Huwag kang maniwala, hindi ako naniniwala. Hindi niya matanggap ang kakatwang katotohanan ito. Nahihiya siya, nakakuyom ang kanyang mga kamao, parang bagyo, isang malaking kamao, isang kamaong sumuntok sa katawan ni Ziaping, ginagawa lang ang kanyang makakaya. Hoy! Ang pambobomba ng bawat boxing ay parang isang morning bell at isang tambol, at ang tunog ng isang nakakagulat na tunog ay sumasabog, ngunit si Ziaping ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakatayo gamit ang kanyang mga kamay, at hindi gumalaw sa isang hakbang, hinahayaan ang Goldman Sachs na umatake. Sa loob lamang ng 5 o 6 na minuto, hindi alam ni Goldman Sachs kung ilang suntok na ang kanyang nataman, 100 suntok, 200 suntok, o kahit 300 suntok. Ngunit wala pa rin itong kwenta, ngunit nagpapakita rin ito ng isang napakasayang ekspresyon. Ito ang pinakamalakas na umaatake sa paaralan. Ang lakas ng bawat suntok ay hindi bababa sa 3,000 kilo. Ang malalakas na panginginig ng boses ay nagpapakalma sa aking katawan at mabilis na nagpapadalisay ng enerhiya sa katawan. Tinutulungan lang ako ng lalaking ito na magsanay. Ang pinakamahusay na kandidato. Labis na nasiyahan si Ziaping. Pakiramdam niya ay tumataas ang likas na ugali sa kanyang katawan. Si Dan Tian ay puno ng sigla, at may pakiramdam na malapit na niyang malampasan ang ika-6 na meridian at makapasok sa 6 na araw na langit. Hoy! Ubus na ba ang enerhiya sa katawan? Di nagtagal, natuklasan niya na sa pag-atake ng Goldman Sachs, tila humihina ng humihina ang epekto nito sa kanyang sarili. Sa huli, wala nang paraan para matulungan siyang mapabuti ang kanyang lakas. Tinatayang pagkatapos ng pag-ataking ito, nasanay na ang kanyang katawan sa atake ng kabilang panig, at ang enerhiya ng ginintoang Gayuma ay napino na, at kailangan itong inumin bago ito muling malinang. Mukhang katapusan na lamang ito ngayon. Alam ni Ziaping na kahit patuloy siyang lumaban ng ganito, hindi niya may pagpapatuloy ang pagpapabuti ng kanyang cultivation. Pero ngayon ay hinihingal na ang Goldman Sachs, at gumuho na ito. Medyo desperadong tiningnan niya si Ziaping, imposible, nakapaglaro na ako ng 2 o 300 suntok. Bakit wala kang ginagawa? Tao ka pa rin ba? Sabi ko, ang kamao mo lang ang makakapagbenta kay Meng. Tumayo si Ziaping at nagpakita ng mataas na antas ng estilo. Kahit na nakatayo ka rito at natatalo mo, hindi ka lalaban. Wala akong anuman. Pero ang dami mo ng suntok sa akin, at susuntukan din kita. Boom! Bigla, pagkarinig ng boses, walang saysay na itinaas ni Ziaping ang kanyang kamao, lumangit-ngit ang mga buto, nanigas ang mga kalamnan, humakbang ang kabayo, pumilipit, ang puwersa ay mula sa ibaba patungo sa itaas, ang pagdaan ng seksyon, ang kaguluhan ng hangin. Sumalpok siya sa Goldman Sachs, na parang isang bulalakaw, isang malakas at walang kapantay na sampal sa dibdib ng Goldman Sachs. Ano? Agad na sumigaw ng sigaw ang Goldman Sachs, at ang mga tadyang ay nabali ng 3 beses sa isang iglap, at ang malakas na puwersa ay hamampas sa mga baga.
Agad na lumipad palabas ang buong pagkatao niya nang walang pagtutol, direktang lumipad ng 20 o 30 metro, at sa wakas ay nag-squat sa labas ng singsing, at natigilan ang kanyang leeg. Nakaaawa ang mga nakapalibot na manunood nang makita ang Goldman Sachs, na mabilis na nadala ng mga tauhang medikal. Tinatayang pagkatapos ng suntok na ito, bumagsak ang kanyang puso at wala na siyang gaanong mga mandirigma. Pero nang suntukin ko ang sarili ko, nalipad ako palabas, sumisigaw, gulat na gulat, may mas malupit pa bang wakas sa mundo? Demonyo talaga ang tag-init na ito. Naku, wala bang pwedeng magparusa sa bully na to? Kung titingnan ang hitsura ng batang ito sa ring, hindi ako kumbinsido. Anong klaseng ehersisyo ang ginawa ng batang ito? Bakit ayos lang ba? Walang dahilan, ang ganyang kawalang galang na tao ay maaari ring makapasok sa semifinals, wala bang hari sa mundo? Isang grupo ng mga tao ang nagluksa, mali ang kanilang mga puso, at ang panloob na depresyon ay halos hindi masabi, ngunit pinanood nila ang bata ng paisa-isang hakbang papasok sa semifinals, ngunit walang makakapigil sa kanya. Manhid ang mga estudyante sa ika-36 na baitang, at lahat sila ay papasok sa semifinals. Kahit na manalo ang batang ito sa kampyonato, hindi ito imposible. Anong klaseng proteksyon sa katawan ito, paano ito naging kakaiba, ngunit napakalakas? Kumislap na tanong ng guro ng klase na si Kyuzume, na nagpapakita ng kaunting pagdududa. Kahit ayon sa kanyang paningin, hindi ko makita kung ano ang ginagawa ni Ziaping. Gayunpaman, hindi maaaring questionin ang ganitong bagay. Tutal, ang paaralan ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mga ministro. Walang mandatoryong pamamaraan para sa mga estudyante upang magsanay. Ito ang kalayaan ng mga estudyante. Walang sino man ang may karapatang magtanong. Maya-maya lang, nagsimula na rin ang semifinals. Walang duda, madaling natalo ni Jiang Yaro ang kanyang kalaban gamit ang kanyang makapangyarihang lakas at nakapasok sa semifinals. Ang dalawa pang nakapasok sa semifinals ay madalas ding bumisita sa top 10 nanograms paaralan. Sila ay isang lalaki at isang babae, na nagngangalang Hongyu at Zhu Erkan, na parehong dalubhasa sa 6 na araw na martial arts. Ang kalaban ni Ziaping ay si Hongyu, at ang kalaban ni Zhu Erkan ay si Jiang Yaro. Jingle, tumunog ang kampana at sabay na naglaro ang magkabilang koponan. Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay naglalaro lang si Hongyu at sinabi sa referee, inaamin kong natalo ako. Ano, nagulat ang lahat at tumingin kay Hongyu nang may pagtataka. Hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon si Hongyu. Inamin naman nila na natalo sila sa semifinals. Kalokohan ba ito? Gayunpaman, may sarili ring mga ideya si Hongyu. Matapos mapanood ang mga nakaraang laro ni Ziaping, alam niyang hindi siya ang kalaban ni Ziaping. Kung halos hindi siya maglalaro, malamang ay makakalaban niya sina Joe Tayan at Goldman Sachs. Tiyak na malubha ang kanyang pinsala sa loob ng isang buwan. Dahil hindi nila kayang talunin ang kalaban, mas makabubuting sumuko na lang siya ng direkta. Tutal, napakahalaga ng natitirang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Hindi kailangang masaktan dito. Medyo nagulat ang referee, talaga bang inaamin mong talo ka? Oo, inaamin kong natalo ako. Nakahinga ng maluwag si Hongyu nang makaalis siya sa ring, at walang nagawa ang referee kundi ipahayag ang resulta. Nanalo si Ziaping sa labanan ng walang laban at maayos na nakapasok sa finals. Kung tungkol naman kay Jiang Yaro, mabilis niyang natalo ang kalaban na si Zhu Erkan. Sinuntok niya si Zhu Erkan at lumipad sa ilalim ng ring, kaya't walang anumang puwersang kontra-atake ang kalaban. Hindi, talagang pinayagan ba nitong batang ito na makapasok sa finals? Nay, hindi ba't nananalo ang lalaking ito? Sino ba ang hindi makakaalam na maliit at maputi ang mukha nito, at may binti pala si Jiang Yaro? Hindi ba? Sa ngayon, medyo nambobola ang lalaking ito, may sinasabing matamis, hayaan na lang si Jiang Yaro na sumuko agad, wala pang 1 minuto para makuha ang school champion na ito. Isa itong black box operation. Parehong may 1 o 2 problema ang mag-asawa, at walang dapat ipaglaban. Hindi ko tinatanggap. Nanalo na naman ang batang ito ng kampyonato, at mayroon na siyang magandang maibabalik. Ang lahat ng benepisyo ay kinukuha niya. Huwag kang mag-alala, darating din ang araw na kukulag ang ***** na ito. Maraming estudyante ang isinumpo ng kasamaan, at sila ay labis na nag-aatubili. Sa oras na ito, bumagsak din sa entablado sina Ziaping at Jiang Yaro, at sa wakas ay ang huling yugto na, at lahat ay nakakakuha ng atensyon. Kapag nanalo ka, ang sinumang maging kampyon sa paaralan ay makakatanggap ng bonus na $100,000 federal. Siyempre, kahit makuha mo ang pangalawang pwesto, may mga gantimpala, malamang na magbibigay ng 10,000 federal na barya, at ang ikatlo at ika-4 na pwesto ay 5,000 federal na barya at 1,000 federal na barya. Ziaping. Tumingin si Jiang Yaro kay Ziaping nang may nag-aalab na mga mata, na nagpapakita ng kakaibang kulay, hindi ko pa naisip hanggang ngayon, balang araw ay makakalaban kita sa ring, kakaiba talaga ang pakiramdam na ito. Dahil ayon sa nakaraang pagganap ni Ziaping, ibig sabihin, ang larangan ng 3 araw na martial arts, kahit ang kompetisyon ay hindi kwalipikado, lalo na't hindi rin ito kayang tumayo sa entablado ng finals. 30 taon ng head-on, 30 taon ng hexi, mahirap ang mapang-api ni Mo. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang kamay at tumayo, ipinapakita ang ugali ng isang Panginoon.
Tila nakikita ng mga mata ang kasaganaan ng mundo ng tao. Huwag mong isipin na pareho pa rin ako ng dati. Kung magsisimula ka, hindi ko nakalabanan si Jiang Yanro. Parang medyo iba ka. Naramdaman din ni Jiang Yaro na ang momentum ni Xia Ping ay ibang-iba sa nauna. Hindi na siya ang mas malakas sa mga kapitbahay, kundi isang malakas na martial artist na kayang makipagkompetensya sa sarili sa ring. Kahit sina Zhou Taiyan, Goldman Sachs at iba pang malalakas na tauhan sa martial arts ay natalo niya at hindi sila lumaban. Ang lakas ng pakikipaglaban na ito, kahit hindi maliit, ay dapat tretuhin ng may pag-iingat. Tara, tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong narating. Inayos ni Jiang Yaro ang kanyang poster, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas na momentum ng pitong langit ng martial arts, na parang isang bundok. Ito ang tunay na hitsura ng henyong babaeng nangingibabaw sa paaralan. Kapag natapos na ito, mas maganda na ito kaysa kanino man. Susuko na ako. Bigla, lumingon si Xia Ping at sinabi sa referee. Itabi, natigilan si Jiang Yaro. Ganito ang nangyayari sa huli. Ang paglabas pa lang ng isang malakas na mandirigma, ang ekspresyon na parang hindi siya matatalo, ngayon binibigyan mo na ako ng tadhana, napakabiro naman. Medyo nahihiya at nabigla rin ang referee. Xia Ping, huwag kang magbiro, makipag-away ka agad sa akin ng seryoso, galit na sabi ni Jiang Yaro. Alam kong napakalakas mo, imposibleng aminin ang pagkatalo, kaya mo ba akong kamuhian Jiang Yaro? Umungol siya kay Xia Ping, at ang kanyang katawan ay kakilakilabot, parang tigre. Nang marinig ito, hinawakan ni Xia Ping ang likod ng kanyang ulo at nagpakita ng isang nag-aalalang tingin. Asawa, huwag kang magalit, maaari mong pag-usapan ang maaari mong gawin mamaya, ngunit dapat kang mag-ingat, huwag mong gagalawin ang iyong mga gulong. Siyempre, kung gusto mo akong suntukin, mabuti kung matalo mo ako. Makapal ako, at kaya ko itong tiisin. Maraming beses na akong nas-anay dito, nas-anay na ako dito. Tinapik niya ang dibdib niya at sinabing malakas siya. Natigilan si Jiang Yaro, parang nababaliw ang ulo niya, at parang hindi makapag-isip. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Xia Ping, fetal gas. Anong pinagsasabi mo? Punong-puno ng pagdududa ang mga mata niya. Hindi maintindihan ni Jiang Yaro na ang mga estudyante sa paligid, maging ang mga guro, ay nasa matinding kalungkutan, lahat sila ay nanginig, at lahat sila ay tumingin kay Jiang Yaro ng may gulat na tingin. Diyos ko, totoo talaga ang balitang ito. Nabuntis si Jiang Yaro ng walang hiyang hamak na ito. Bam-antong hininga ang isang lalaking estudyante at humagulgol. Tila tinamaan ito ng malakas at bumagsak. Isang halimaw itong si Xia Ping. Isang halimaw ang bangin. Walang pagkatao. Sa murang edad, buntis ang babaeng nasa high school. Tao pa rin ba siya? Sabi ng lahat, tao raw siya. Isang matangkad na estudyante ang galit na galit. Gusto lang niyang sumugod para talunin si Xia Ping. Sa katunayan, maraming tao ang may parehong ideya, at ang ilan ay umaangat. Walang dahilan, ano ba to, Xia Ping? Pumili lang kami ng isa rito, na 100 beses na mas maganda kaysa ngayong tag-init. Bukod sa pamilya, mas maganda pa ito kaysa sa hitsura niya. Isang grupo ng mga estudyante ang galit at may bahid ng sigla. Naiintindihan ko na ang mga nangungunang powerhouse tulad ni Tao Union at Goldman Sachs ay hindi ang mga kalaban nito. Walang pakialam si Xia Ping sa kung paano laruin, ang katawan ay kasing lakas ng isang bakal na plato, at tila walang umaatake sa kanya. Biglang napagtanto ng estudyanteng may salamin na nalutas nito ang isang nakakagulat na problema. May agad na nagtanong, anong nangyayari? Nagmamadali ka bang magsalita? Hindi mo ba narinig ang sinasabi ni Xia Ping? Ang mahiwagang pangangatwiran ng mga estudyanteng may salamin ay nagsabi, si Jiang Yaro ay buntis, may fertilidad, at may mainitan ang ulo at mod. Nakakakilabot kapag ang isang babae ay lumapit sa tiyahin, at binubugbog niya si Xia Ping. Isipin mo, ano ang karakter ni Jiang Yaro, ang mayabang na babae ng kalangitan, o ang pinakamalakas sa 7 langit ng martial arts, ang una sa paaralan, walang sinuman ang maaaring maging kaaway, ang sabi lang ay ang humanoid na babaeng Tyrannosaurus, Xiongbat iyan at iba pang mga karakter. Mayroon lamang kopya ng pulubi sa harap niya. Madalas itong natatalo ng karakter na ito. Kung hindi ito patay, kahit na ito ay tokwa, ito ay gagayahin upang maging bakal. Si Xia Ping ay naging napakalakas na kaya't naiintindihan ko na ito. Biglang napagtanto ng lahat na naintindihan na nila kung bakit napakalakas ni Xia Ping. Ang batang ito ay orihinal na isang basurang kahoy. Sa paaralan, napakatago nito. Kahit sino ay maaaring matapakan siya. Gayunpaman, matapos makipag-ugnayan kay Jiang Yaro, binugbog siya ng hindi gumagalaw, kaya ginamit niya ang kanyang mga kasanayan. Tutal, gusto kong mabuhay sa pambubugbog ng humanoid na babaeng Tyrannosaurus, at ayokong maging malakas. Kuya, pakinggan mo ang sinasabi mo, bigla akong nakaramdam ng katwiran, ang buhay na buhay ng kwento. Nako, ang ganda naman ng buhay ng batang ito, natalo pa ng mga bulaklak sa paaralan, nag-eensayo pa pala ng martial arts para makapasok sa finals, ganito katiranikong tao. Hindi talaga ako naniniwala, sa totoo lang, hindi ako takot sa mga biro. Madalas akong binubugbog ng kasintahan kong mahigit 300 kilo, pero wala akong ganoong epekto. Ilang beses na akong na-hospital. Siyempre, hindi rin niya sinasadya, ibig sabihin, minsan hindi alam ng mga kamay at paa ang bigat, walang malay. Maihahambing ba ang kasintahan mo sa bulaklak ng paaralan na si Jiang Yaro?
Binubugbog ng mga tao ang kanilang mga kasintahan, iyon ang uri ng pakikipaglaban hanggang kamatayan, na ganap na nagpapasigla sa potensyal ng katawan, mula sa antas na iyon ay hindi pareho. Interesado pa rin ako sa karanasan nitong kuya. Paano mo i-cohawk ang girlfriend? Hindi pa rin ba kayo hiwalay? Pinagbabantaan ka ba? Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito. Nauunawaan nilang lahat kung bakit magiging napakalakas ni Zia Ping. Hindi ito malamig na araw. Tinatayang pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, lilito ang ganitong uri ng kasanayan. Nakapiring din ang mga kaklase ng ika-36 na baitang. Bagamat galing sa kanila ang chismis na buntis si Jiang Yaro, hindi pa ito nakumpirma. Pero ngayong inamin na nitong si Zia Ping, totoo ba talaga ito? Lalong natigilan ng guro ng klase na si Qiu Zhu. Pakiramdam niya ay kalahating taon pa lang siyang guro, pero napakaraming bagay na ang naranasan niya. 2 estudyante ang inaresto ng pulisya dahil sa kanilang pag-aalangan sa paaralan at ikinulong ng 7 araw. Dahil dito, naging tanyag na siya. Ngayon, isang nangungunang estudyante, ang diyosa ng paaralan ay buntis na pala, buntis, ang ama ay kaklase pa rin, nako, napakakomplikado ng lipunang ito. Zia Ping, nang marinig ang mga pagtatalo ng mga estudyante sa paligid niya, sa wakas ay naunawaan ni Jiang Yaro ang ibig sabihin ng asterisk. Bigla siyang nawalan ng malay, at ang maputi at maamo niyang mukha ay agad na namula, at halos umusok ang kanyang ulo. Wala siyang kinalaman sa walang hiyang halimaw na ito. Kapit-bahay lang niya iyon, alam niya iyon noong bata pa siya, noong buntis siya ng lalaking ito, at may fetus pa siya. Ang chismis na ito ay nagmula sa kung saan. Kahit hindi pa niya natatalo si Zia Ping dati, hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakataong ito gusto talaga niyang talunin ang isang lalaking walang hiya sa sukdulan at sadyang nagkakalat ng chismis. Lumingon si Zia Ping at sinabing, sige, aalis na ako kung wala akong dala. Bigla akong nakaramdam ng kaunting pagmamadali at gusto kong pumunta sa banyo. Hindi na niya sinabi iyon at tuluyan nang umalis. Bastos, halos patay na si Jiang Yaro, paano niya nagagawang bitawan ang batang ito, pero bago pa niya mapigilan ang bata, lumapit ang referee, hinawakan ang kamay niya, itinaas ito, at malakas na inanunsyo ko na ang kampyon na si Jiang Yaro. Ako, gusto sanang habulin ni Jiang Yaro, ngunit nahuli siya ng referee. Hindi siya makagalaw. Pagkatapos manalo ng kampyonato, kailangan niyang umakyat sa podium para tanggapin ang gantimpala. Imposibleng umalis siya. Sa sobrang galit niya ay naghintay siya, at mahuhuli rin niya ang asterisk na iyon maya-maya. Sa oras na iyon, dapat niyang tingnang mabuti ang asterisk na si Zia Ping na ito, kung hindi ay hindi siya si Jiang Yaro. Sa oras na ito, pumunta si Zia Ping sa banyo, medyo naiihinga siya, at sinamantala lang ang pagkakataong ito para umiwas, kung hindi ay makikita siya ng ibang mga estudyante, baka sakaling lumapit siya at palibutan ang sarili. Tumulo, nakarinig ang sistema ng isang boses, binabati kita sa host, na nagdulot ng galit ng publiko, at umakit ng maraming puot. Sa ngayon, ang host ay nakatanggap na ng kabuuang 3,700 na halaga ng puot, at umaasang gagawan ng patuloy na pagsisikap. 3,700 halaga ng puot. Nang marinig ko ang numerong ito, nagliwanag ang mga mata ni Zia Ping. Ang halaga ng puot sa kanyang katawan ay halos natupok dahil sa palitan ng mga salita sa hilaga. Gayunpaman, dahil sa ugnayan sa pagitan ng mga tunggalian at galit ng isang malaking bilang ng mga estudyante, nakakuha ito ng mahigit 3,000 na puot ng sabay-sabay, na isa lamang napakalaking ani. Ang tanging downside lang ay isa na siyang pampublikong kaaway ng paaralan, at ang reputasyon niya ay mas mabaho pa sa tae. Baka itapon siya sa mabahong itlog kapag naglalakad siya sa kalsada. Talagang may pagkalugi sa isang mundo. Ang mundo ay hindi hihigit pa rito. Bukas ang isipan ni Zia Ping at hindi na nagpatuloy sa ganitong bagay. Kalimutan mo na yan, gabi na ngayon, o umuwi ka na para kumain. Pagkatapos ng isang araw ng kompetisyon, alas 5 o alas 6 na ng hapon, at siya ay gutom na gutom. Niluutes ni Zia Ping ang pribadong problema sa banyo at gusto na niyang umalis ng paaralan. Ngunit nang maglakad siya papunta sa gate ng paaralan, agad siyang napalibutan ng isang dosenang binata na nakasuot ng puting damit pang-ehersisyo. Nang makita ang mga taong ito na nakasuot ng puting damit pang-ehersisyo na nakapalibot sa kanilang sarili, kumurap ang mga mata ni Zia Ping, at hindi nataranta. Narito ang gate ng paaralan, malawak ang publiko, at hindi ito panang-ahas ng mga taong ito na gawin ito. At kahit na talagang hands-on, hindi siya natatakot. Ikaw si Zia Ping. Ang taong nagsalita ay isang binata na may matinding pangangatawan, mga 17 o 8 taong gulang. Ang kanyang katawan ay napakalakas, ang kanyang mga mata ay parang isang Diyos, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng matinding sarap. Tila natural ang bawat galaw niya, at tila sa pagitan ng paglalakad, ang martial arts ay isinama sa mga ordinaryong galaw. Biglang nakita ni Zia Ping na ang isa pa ay isang master, mas malakas kaysa kay Zhou Taiyan. Ako nga, ano ang hinahanap mo? Bahagya na tiningnan ni Zia Ping ang lalaking nasa di kalayuan. Ang lalaking nasa yulo na ng board ay may maliwanag na ilaw at agresibo. Ako si Yao Zong, isang dakilang disipulo ng Wuwei Martial Arts Hall. Si Zhou Taiyan ay nag-aaral din sa Martial Art Hall na ito. Ibig sabihin, siya ang aking nakababatang kapatid. Naiintindihan mo ba ang ano?
Ang malakas na momentum sa kanyang katawan ay nadurog at tila napilitan si Ziaping na sumuko. Lumalabas na hindi ako matatalo ni Zhou Tian, hayaan mong lumapit sa akin ang kapatid mo para sa gulo. Tiningnan ni Ziaping ang kausap ng may paghamak. Kung maliit lang ang tamaan mo, magiging luma na yan. Mukhang talunan talaga si Zhou Tian. Mga tao. Tumahimik ka nga, marunong umutot ang anak mo. Yung mga hindi kayang mawala yan, huwag kayong magkalat ng chismis dito. Hindi namin hiniling na pumunta kami sa amin, sarili namin ito. Isang grupo ng mga puting lalaking akrobatiko ang sumigaw sa galit at sumigaw kay Ziaping, na sadyang gustong kainin ang batang ito. Kung hahayaan mong maniwala ang iba na ang kanilang Wuwei Martial Arts Hall ay isang grupo ng mga taong hindi kayang matalo, masisira ang kanilang reputasyon sa Wuwei Martial Arts Hall. Mukhang hindi lang masama at walang hiya ang anak mo, pero napakalason din ng bibig niya. Nakatitig si Yao Zong kay Ziaping, ngunit ang militar ay umaasa sa lakas at pagsusumikap, at ang malakas ay ang respeto, hindi ang bibig. Ang taong nagsasalita lamang sa pamamagitan ng bibig, ganito rin ang nangyayari habang buhay. May bahid ng lamig sa kanyang bibig. Mahinang sabi ni Ziaping, totoo ba? Mukhang natalo ang nakababata mong kapatid sa isang lalaking puro salita lang ang kaya niyang laruin, at mabubuwag lang siya sa isang suntok, at hindi siya makakaakyat. Tumahimik ka nga, hinayaan kitang magsalita. Hindi ako marunong magbuhat. Kasabay ng isang malakas na putok, nagpakita ng kaunting lamig ang mga mata ni Yao Zong, at walang saysay ang kanyang pagtama. Isang sampal sa mukha ni Ziaping, sumisipol, na naglalaman ng makapangyarihang kapangyarihan. At ang palad na ito ay lubhang kakaiba at kakilakilabot. Sa isang kisap mata, napakaraming palad sa hangin, parang may suot na paro-paro, kaya hindi makita ng mga tao ang nasa kabila ng sampal. Hoy! Hindi ito tiningnan ni Ziaping, kumislap ang kanyang katawan, umatras ng ilang hakbang, at madali niyang naiwasan ang palad na ito. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang palad ay humampas sa bakanteng espasyo, at ang malalakas na palad ay gumalaw at bumulusok. Kaagad, isang pader na semento ang lumitaw sa malapit, at isang malinaw na bakas ng palad ang nabuo, at ang graba ay bumagsak. Ano, nakatakas pala ang batang ito sa libong mahiwagang palad ng Panginoon. Paano ito nangyari? Nagulat ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo. Plano sana nilang manood ng palabas at napanood ang batang sinasampal ng kanyang kapatid. Dahil sinipsip ng sampal na ito, tinatayang kahit ilang ngipin ay matatanggal, puno ng dugo, parang asong nakahiga sa lupa. Gayunpaman, madaling naiwasan ng batang ito ang palad na ito, at tila magaan at maangin ito. Medyo may kakaibang kasanayan, kaya ko namang talunin ang nakababata kong kapatid na si Zhou Tian. Kumislap ang mga mata ni Yao Zong. Kaya kung makatakas sa aking libong mahiwagang palad. Mukhang hindi ka isang parallel. Siya ang pinakamalakas sa ikapitong langit ng martial arts, at bigla pa rin siyang bumaril, at hindi niya sinasadya, ngunit nakakatakas pala ang batang ito. Hindi pangkaraniwan ang ganitong kalagayan. Gusto mo bang mahanap ang kamatayan? Bakas sa mga mata ni Ziaping ang bahid ng galit. Parang nangangatwiran ang lalaking ito na gusto niyang mangasar. Kung hindi pa siya nakatakas, sasampalin agad siya sa mukha, mamamaga ang mukha niya at mahihiya na naman siya ng husto. Kamatayan sa korte. Malakas nang umisi si Yao Zong, sa lakas mo, gusto ko bang gawin ito sa akin? Pinapayuhan kitang kumapit ka, mas mabuti pa, kahit na swertehin kang makatakas sa akin, hindi mo ako maaaring maging kalaban. At narito ako, hindi para makipaglaban sa iyo, para lang balaan ka bilang bata, huwag kang masyadong mayabang, kung hindi ay magdurusa ka ng matagal. Natalo sa iyo ang kapatid ko sa pagkakataong ito, pero hindi ibig sabihin noon ay matatalo ka rin sa iyo sa hinaharap. Ang puot na ito, personal siyang mag-uulat sa hinaharap, maghihintay ka. Pagkatapos niyang sabihin ito, gusto na niyang umalis kasama ang isang grupo ng mga tao. Sinaktan mo ako, sa tingin mo ba ay kaya mong umalis ng ganoon lang ka-simple? Mahinahong tiningnan ni Ziaping si Yao Zong. Sunduin mo rin ako at tingnan mo kung may kakayahan ka para magsalita ng may kayabangan. Boom! Sa isang kisap mata, gumalaw ang kanyang katawan, at ang momentum ay sumirit. Bigla siyang tumawid ng 3 o 4 na metro. Bago pa man makarating dito si Yao Zong, nasa isang suntok na siya. Ang dragon ng 5 hugis na boxing gumagalaw si Kang Long. Ano, malaki ang ipinagbago ng mukha ni Yao Zong. Paano niya nagawang maglakas loob ang batang ito na gawin ito, at maglakas loob na ipakita ang sarili bilang isang malakas na lalaki ng martial arts, at bigla siyang medyo nawalan ng gana. Bukod dito, ang suntok na ito ay labis na kakilakilabot at labis na mapang-api, naglalabas ng libu-libong libra ng higanteng puwersa, kumakatok ng kumakatok, na parang may dragon na umuungal sa kawalan, na niyayanig ang mundo. Sa pagmamadali, tanging pag-abot at pagtatanggol lamang ang nagawa niya. Nagbanggaan ang kamao at ang 2 palad at nagliyab. At hindi na nakayanan ni Yao Zong ang lakas ng kakilakilabot na ito, at agad na sumabog ang katawan. Boom! Bigla, ang kanyang katawan ay nakasubsob sa dingding ng paaralan, at isang masipag na tao ang sumira sa isang lubak na hugis tao, ang grabo ay natalsikan, ang usok ay gamulong, at maging siya ay hindi maiwasang dumuran ng dugo, at ang mga baga ay nasira. Sa puntong ito, nangangahas akong sumumpa sa aking sarili. Ikaw Yao Zong ay hindi sapat na kwalipikado.
Naiintindihan mo ba? Mahinang tumingin si Zia Ping kay Yao Zong, na binaril ng mag-isa, at hinawakan ang kanyang kamay. Kung magagalit ako, itatapon din kita sa ibang lugar at ipadadala sa ospital, tulad ng hanggal mong kapatid. Nang marinig ito, isang grupo ng mga puting damit ang nagalit at ang lalaki ay nagalit din at sumabog ang galit. Nangangahas ka bang maging mayabang? Maglakas loob kang barilin si Yao, kapatid, gusto mo nang mamatay. Lahat ay umaakyat upang patayin siya at tingnan siyang mabuti. Galit silang lahat. Gusto mo bang gawin? Sukatin mo, pang-iinis ni Zia Ping. Ito ang ika-75 na middle school sa Tianshui City. Ito ang aking lugar. Pag-akyat ko pa lang, daan-daang kapatid na lalaki ang lalabas. Kung gusto mong mamatay, simulan mo na. Nang marinig ito, biglang natigilan ang 12 ng mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo, medyo nahihiya. Naalala na nila ngayon na nasa lugar sila ng mga tao, nakatayo sila sa gate ng paaralan. Kung talagang sumisigaw ang batang ito, baka bigla niyang ilabas ang daan-daang tao at bugbugin. Kapag natakot sila, kawawa naman sila. Kahit papaano kailangan nilang ma-hospital ng ilang buwan. Sandaling nagkatinginan sila at hindi alam kung paano maging mabait. Tigilan mo na. Maya-maya, gamulong pababa ang graba, lumabas si Yao Zong sa pader, at ang kanyang mukha ay mukhang malungkot at tumingin kay Zia Ping. Hindi niya inaasahan na papatayin niya ito. Nang ahas ang batang ito na barilin ang sarili niya. Bukod pa rito, ang lakas ng kabilang panig ay hindi talaga simple. Ito ay isang 5 araw na martial art lamang. Isa itong suntok na pipilitin siyang lumipad, kaya't wala siyang oras para gumanti. Bagamat mayroon din itong sariling mga dahilan, ngunit sa pangkalahatan, ang batang ito ay talagang malakas, hindi nakakapagtaka na maaari itong maging isang boxing na pagkatalo kay Zhou Taiyan, hindi makatwiran. Yao, kapatid, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo ang tumingin kay Yao Zong, pinagdikit ang kanilang mga ngipin, tila ayaw na ayaw. Nakatitig si Yao Zong kay Zia Ping ng may malungkot na tingin, napakahusay mo. Sa totoo lang, may kakayahan akong suntukin ang sarili ko. Kahit na ginagamit ko ang aking palihim na pag-atake, aaminin kong medyo mahusay ka naman. Huwag kang magpanggap, sumuntok ako, sa mukha ka ng dugo. Naiinis na sabi ni Zia Ping, sa totoo lang, kahit wala kang pakialam, hindi kita kalaban. Naiinggit ako, masyadong mayabang ang batang ito. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo ang galit na galit, hindi na makapaghintay na agad na sugurin ang walang hiya. Malinaw na aatakehin nito ang kapatid ni Yao Yao sa pamamagitan ng palihim na pag-atake, ngunit ngayon ay napakayabang na nitong piliting lumabas, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ka-awkward na tao. Gayunpaman, isa itong basura ng 5 martial arts. Sa harap ng master ng ika-7 langit ng martial arts, kung ano man ang kwalifikasyon para makapagsabi ng mga ganoong salita, ay malinaw na dapat ay may utang na loob. Pangit ang mukha ni Yao Zong, at kung kaya niya lang, sabik na siyang sumugod para talunin ang bata, pero ang totoo, matapos suntukin ang kalaban, halos nasugatan siya at nasira ang kanyang kakayahang lumaban. Kung talagang lalaban ka, hindi ang sarili mo noong kasagsagan ng panahon, baka hindi naman iyon ang kalaban ng kabilang panig. Siyempre, hindi niya aaminin kung makapatay siya ng ganitong uri ng bagay. Zia Ping, hindi ako nakikipagtalo sa iyo. Ang malakas ay sinusuntok, hindi pinapabagsak. Tinitigan ni Yao Zong si Zia Ping at sinabing, ikaw ang nangungunang 10 kalahok sa paaralan ngayong taon. Kailangan itong kumitawan sa ika-75 middle school para makasali sa Tianshui City High School Fighting Competition, at ako rin ang kinatawan ng ika-79 na middle school. Kailangan kong tingnan yan kapag nasa loob na ako ng ring, kaya mo pa bang maging arrogant? Fair na. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumalikod siya at iniwan ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid. Nag-aatubili ang ibang mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo, pero alam din nila na hindi matalinong maghanap ng mga kadena sa harap ng ibang mga paaralan. Baka atakihin sila ng grupo. Kaya't lahat sila ay tumingin kay Zia Ping, at hindi nagsalita, at mabilis na sumunod kay Yao Zong. Isang grupo ng mga hanggal. Mapanghamong tiningnan ni Zia Ping ang mga tao sa Wuwei martial arts na ito, kung papalibutan siya ng mga taong ito, tinatayang tatakbo lang ang kaya niyang gawin. Dahil siya na ngayon ang pampublikong kaaway ng paaralan, yung tipong galit ng mga Diyos, walang ganoong kakayahang umakyat sa isang tawag, baka matalo ka, baka magsaya rin ang mga estudyante ng paaralan. Siyempre, hindi alam ng mga tao sa Wuwei martial arts na ito ang tungkol sa bagay na ito, at lahat ay natigilan. Pero magkikita pa ba tayo ulit sa ring? Natatakot ako na sa susunod na pagkikita natin, hindi na ako isang martial artist. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zia Ping, habang pinapanood ang pag-alis ng mga taong iyon. Tuldok 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 tuldok. Hindi nagtagal ay bumalik ang grupo ni Yao Zong sa Wuwei Martial Arts Hall. Lahat sila ay nagtatampo at nakakuyom ang kanilang mga kamao, at labis silang ayaw. Nako, Kuya Yao, bakit mo naman kailangang pigilan yan? Ibig sabihin, isa lamang itong basura ng 5 martial arts. Sa lakas ng kapatid ni Yao, sapat na ang isang suntok para maging kapansanan ang batang ito at direktang ipadala sa ospital. Kung natatakot kang makubkob ng mga tao ng 95th Middle School, huwag kang matakot. Kung malaki tayo, mamamatay tayo kasama niya.
Oo, sino ang matatakot sa atin, hindi tayo nasaktan. Sa dami ng takbo ng batang to, hindi ko kayang huminga ng malalim. Isang grupo ng mga tao ang galit, lahat sila ay galit na galit kay Ziaping, at lahat sila ay gustong maghayganti. Naku, sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Yao Zong ang pagluwa ng dugo, kaya't nag-spray siya sa sahig na kahoy, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang katawan ay tila nanghihina. Yao, kapatid, nagulat ang lahat at gustong hawakan si Yao Zong. Hindi ko alam kung bakit nangyari iyon kay Yao Zong. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, kaunting pasa lang, at ayos lang na iluwa ko ito. Ikinumpas ni Yao Zong ang kanyang kamay at sinenyasan na hindi problema ang kanyang pinsala. Nagulat ang ilan, hindi, kapatid na Yao, ang walang hiyang lalaking iyon ba talaga ang nagsabi niyan, umatake lang ang bata, at masasaktan mo ang kapatid mo sa isang suntok. Ang iba naman ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Si Yao Zong ay isang malakas na lalaki ng ikapitong langit ng martial arts. Paano siya masasaktan ng isang maliit na 5 araw na malakas na lalaki sa martial art, kahit na ito ay isang palihim na pag-atake, napakahirap nito. Bagamat hindi ako nakipagkasundo, nasaktan ako ng bata. Naikuyong ni Yao Zong ang kanyang mga kamao at ang kanyang mukha ay labis na nag-aatubili. Kaya niyang talunin ang nakababatang kapatid ni Zhou Taiyan, at hindi ito basta-basta mapapabagsak. Ang uri ng kapangyarihang atake ay may kapangyarihang magbanta sa 7 langit ng martial arts. Sandali lang akong gumawa ng isang malaking hakbang. Kung hindi dahil dito, kanina pa niya ito kinontra, at tiyak na babagsak siya, napakamali. May mga taong pangit at pangit, kung ganito nga, hindi ba't hindi kapatid ni Yao ang kalaban ng batang yan? Sa tonong yan, lunukan na lang natin yan. Ang iba ay ayaw, lahat sila ay mga taong nagsasanay ng martial arts, lahat sila ay puno ng dugo, masigla, at hindi nila maiwasang simulan ang laban na ito. Lunukan mo ang utot. Kinurot ni Yao Zong ang kanyang kamao at ngumisi, patakam na atake lang ang bata. Hindi ako handa para dyan, pero nataman ko ito ng suntok. Sa totoong kakayahan, paano ko siya magiging kalaban? At nasa tugatog na ako ng ikapitong langit ng martial arts. Pagkatapos ng isa pang buwan, mararating ko na ang ikawalong meridian at maa-promote sa ikawalong langit ng martial arts. Malaki ang tataas ng lakas ko, at lalakas din ang suntok ko. Madaling harapin ang basura ng isang martial art. Ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na pagmamalaki at puno ng lubos na kumpiyansa. Hindi yan kapatid ni Yao, masyadong malakas yan. Dahil estudyante ito sa high school, may pagkakataong makaabot sa martial arts. Hindi ito henyo, kundi henyo. Tinatayang maraming mataas na paaralan sa paligid ang pinakamalakas sa Yao. Gamit ang lakas na ito, kahit sa Tianshusheng High School Fighting Competition, makakamit mo ang magagandang resulta. Patay na ang batang yan, hindi para makipagkita sa kapatid mong si Yao, pero kapag nagkita na tayo, magiging malungkot siya. Isang grupo ng mga tao ang maraming pinag-usapan, ang kanilang mga mata ay nagniningning, ang martial arts ay parang siyam na langit, ang isang langit ay mas malakas kaysa sa isa, at ang ilan ay mas malakas na lumaban, ngunit imposibleng hamanin ang 3 araw na hamon. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, bumalik na rin si Ziaping sa kanyang tahanan, ngunit natuklasan niyang tila matagal nang naghintay ang kanyang mga magulang, at pinapanood niya ang kanyang sarili sa panganib. Nang makitang pumasok si Ziaping, agad na lumapit ang kanyang ina na si Huang Langson at nagtanong, "Anak, ano ito sa huli? Paano ko nalaman na pinalaki mo ang tiyan ni Yaro? Anong oras na? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa ganito kalaking bagay, buhay na naman yan?" Tumingin siya kay Ziaping ng may dignidad. Hindi alam ni Ziaping ang sasabihin niya ng mga oras na iyon. Hindi niya alam ang mga tsismis sa paaralan. Napakabilis niyang pumunta sa bahay. Ang bilis ng pagkalat ng mga tsismis ay talagang kamangha-mangha. "Anak, medyo sobra ka na para gawin." Wasak ang puso sa mukha ni Padre Zia Chuanlio, dahil alam ng mga estudyante sa high school na ang mga babae ay naglalaro kahit saan, maging ang buhay ng mga tao ay pinaglalaroan, at walang ganap at matatag na tao. Sa totoo lang, bago ko nakilala ang mama mo, nandoon pa ako. Lalaki, kahit kamay ng babae ay hindi pa nahihila. Tiningnan ni Ziaping ang kanyang ama ng may mapanghamak na tingin. May edad na ba ito at matatag? Puro hindi popular, akala ko ba hindi niya ito maririnig sa ibang salita? "Anong mga mata mo, anak, ano ang hitsura mo?" Medyo nabaliw si Zia Chuanlio, at sinabing, "Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang iniisip mo. Pero, iniisip mo rin na hindi magiging popular ang tatay mo noon. Pero sa totoo lang, mali ang hula mo, at isa itong malaking pagkakamali. Noong panahong iyon, isa akong damuhan sa paaralan, hindi ko alam kung ilang babae ang unang pag-ibig, pangarap na mangingibig, halos magdebo bilang isang bituin, alam mo ba? Bagamat isa na akong biyaya sa edad na nasa katanghaliang gulang na ako ngayon, dahil sa tiyan kong parang beer, ang baywang ko ay ilang malalaking lap, at maging ang linya ng buhok ko ay umatras na. Hindi ko may kakaila na gwapo ako noon. Halos gusto na niyang kunan ng litrato ang kanyang kabataan. Sige, huwag kang magmayabang dito. Tiningnan ni Nanay Huang Langson si Zia Chuanlio at sinabing, "Ngayon kailangan nating lutisin ang problema ng pagpapakasal ng anak. Buntis ang mga babae. Hindi ito basta-basta bagay. Alam mo ba?
Umubo ng umubo si Xiaxuan, at sinabi ng lupon, tama, anak, ano ang masasabi mo? Maging anak tayo ng ating mga kapitbahay. Mula pagkabata ay kilala ko na ang maganda at mabuting pagkatao. Kahit hindi ko alam kung paano niya natitigan ang mga pagkain tulad mo, pero dito na lang ang lahat, ito na lang ang nakikilala ko. Ang pamilya ko sa Taginit ay hindi yung tipo ng taong kumakain ng kung ano-ano at hindi nagpupunas ng bibig. Ang negatibong responsibilidad ay dapat maging negatibo. Nang marinig ko ito, tumingin si Ziaping sa kanyang ama ng walang imik, talagang hindi niya matiis ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, ang iba ay tumitingin sa kanilang sarili kapag kumukurap. Hindi masasabing naroon pa rin ang mga bentahe ng ating anak, hindi ito halata. Pagtulong ni Nanay Huang Langsen. Sa pagkakataong ito ay magagawa ko na ang ganitong bagay, tinatayang umuusok na ang puntod ng mga ninuno. Bumubamba ang bibig ni Ziaping, at hindi halata ang mga bentaha. Hindi ba halata na isa itong bentaha? Mas mabuting sabihin na wala siyang bentaha sa buong katawan, at kailangan niyang bumaling. Umubo siya at pinigilan ang mga magulang niya sa pagsasabing, mali ang pagkakaintindi ninyo, chismis lang yan, walang namamagitan sa akin at sa kanya, at hindi buntis ang kabilang panig. Ano, nang marinig ko ito, halatang nagpakita ng nakakadismayang itsura ang aking ina na si Huang Langsen, ngunit tila inaasahan na ito. Alam ko na naman na walang ganoon kalaking pay na mahuhulog sa langit. Bamantong hininga ng bamantong hininga si Padre Ziachuan. Mukhang gusto ng alisin ng anak mo ang mga single. Kailangan mo pa ng blind date. Kailangan mong tahakin ang yapak ng tatay mo. Pero huwag kang mag-alala, tradisyon ito ng pamilya. Hindi pinansin ni Ziaping ang kanyang dalawang kahangahangang magulang, dumiretso sa sala para maghapunan, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Tuldok 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 tuldok. Pagkalipas ng 3 araw, isang umaga, sa kwarto. Boom! Bigla, hindi namatay ang purong yang ni Ziaping, nanginginig ang kanyang katawan, napakagulo ng katawan, pumasok ang sikat ng araw na nagmumula sa bintana, na naging walang katapusang enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang enerhiya ng 2 o 3 bote ng gintong gamot na iniinom lang, sa tulong ng purong yang, ay hindi napapaganda, at nagiging maraming nakakainis na gas, na bumubuhos sa kailaliman ng dantian. Dagdugdog. Sa sandaling ito, nanginginig ang nakapalibot na hangin, at ang nakakairitang gas ng katawan ay tila rumaragasang parang alon, dumadaloy sa mga meridian ng katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang antas ang agad na nasira ng isang malakas na puwersa. Sa wakas, sa oras na ito, si Ziaping ay dumaan sa ika-6 na meridian at na-promote sa ika-6 na langit ng uto. 6 na langit ang martial arts. Pinisil ni Ziaping ang kanyang mga kamao at iminulat ang kanyang mga mata, inilantad ang maalinsangang liwanag, na parang may apoy, kasama ang simbolo ng araw na umiikot ng malalim sa balintataw, na nagpapakita ng mahiwagang lasa. Pakiramdam niya, sa sandaling na-promote siya sa 6th heaven ng martial arts, ang lakas at bilis ng kanyang katawan ay lubos na bumuti, hindi bababa sa 4 o 5%. Maging ang nakakapangilabot na katawan ay makapangyarihan din. May mga uri ng kapangyarihang dumudurog sa mga bundok, at maging ang espiritu ay mas malakas. Ang saklaw ng paggalugad ay tumaas sa 30 metro. Hanggat gumagalaw ang kanyang isip, ang 30 metrong nakasentro sa katawan ay nasa loob ng kanyang paggalugad. Kahit na lumipad ang isang langaw, umaakyat ang isang langgam at alam na alam niya ito. Ang North Guardian na ito ay talagang kahanga-hanga, at ito ang pinakamahusay na Oiliary Law. Hindi maiwasan ni Ziaping na maramdaman na inaasahan niya na kahit isang buwan ay ma-promote siya sa 6th heaven. Ngunit sino ang makakaisip nito, pagkatapos linangin ang kasanayang ito, tinutulungan ito ng ibang tao na tulungan siyang pawiin ang kanyang katawan at mapahusay ang kahusayan ng pagsipsip ng enerhiya. Sa loob lamang ng 3 araw, nakainom siya ng 10 bote ng gintong gamot, at sa wakas ay hinayaan niyang punuin ang dantian, at matagumpay na nalampasan ang kaharian ng 6 na araw na martial arts. Pero kung gusto mong patuloy na mapabilis ang iyong cultivation, maaaring kailanganin mong maghanap ng mas maraming kalaban at hayaang talunin ng mas malalakas na tao ang katawan, para mapahusay ang kahusayan ng katawan sa pagsipsip ng enerhiya. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang kislap ng pag-asa. Ngayon, hindi lamang niya maaaring gustuhin ma-promote sa ika-7 langit ng mga martir, kahit na isa siyang martial artist, gugustuhin niya itong makamit. Tutal, sa kompetisyon ng pakikipaglaban ng mga estudyante sa high school, sinasabing kahit ang kaakit-akit na martial arts ng martial arts ay umiral na. Ito ay saklaw lamang ng 6 na araw na martial arts. Hindi sapat ang makita lamang. Ang problema ay kung gusto mong tumakbo sa North Meditation para magsanay, kailangan mong makahanap ng mas maraming kalaban, ngunit mas kaunti ng kaunti ang mga tao sa paaralan na kwalipikadong maging kalaban niya. Kung ang kalaban ay mas malakas kaysa sa sarili, wala siyang silbi. Ang pag-atake sa sarili ay parang mga langgam. Imposibleng patuloy na umunlad. Mukhang kailangan nating maghanap ng lugar, isang lugar kung saan maraming kalaban, at kailangan itong maging sapat na malakas. Kumurap si Ziaping at naisip ang mga problema sa cultivation pagkatapos. Tama, martial arts. Kapag naiisip ko iyon, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Tinatayang walang lugar sa lungsod ng Tianshui kaysa sa martial arts hall.
Mas maraming lugar kung saan umiiral ang malalakas na tao. Masasabing karamihan sa mga master ng Tiansheng ay nag-aral sa martial arts hall.